At nasa news po yan, alam natin pong lahat kung gaano kalakas yung hangin at ulan na yan. And one of the outreaches po sa dakong iyan, I believe it's Kaubian Island. Meron po tayong Bible study dyan under Lapu-Lapu City. And nasa news po, after dumating ang bagyong Odette, nasa balita na siya'y na-wash out. Na-erase na siya sa mapa. Eh may mga kapatiran po tayo sa dakong yan. Kaya natakot po medyo nag-worry po ang ating beloved pastor workers sa dako ng Cebu. Sabi nila, kamusta ang ating mga beloved brethren? Kasi kung tayo dito sa central ng Cebu, grabe yung sinapit natin. Hanggang ngayon, mga 2-3 weeks, wala silang ilaw. Pero that time, it was just a few days after, ang sabi, wala na, na-wipe out. So nandun po yung worry ng ating beloved workers sa dako ng Cebu. Kaya dali-dali po nilang pinuntahan ang dakong yan. You have to imagine ilang days na pong walang ilaw. So wala silang malamig na tubig. Talagang pag nag-service, wala generator na maliit ang gamit nila para lang makapagdaos ng gawain. At pinuntahan po nila ang dako ng Kaubian Island na yan. And it was Brother Jose Segundo na bahay. Doon po nagdadaos ng gawain. Alam po natin kapag bagyo, ang pinakamalakas ay nasa gilid ng dagat. So if you live by the sea, laging unang pinapalikas ng gobyerno is yung mga nakatira sa gilid ng dagat kapag dumarating ang bagyo dahil dyan ang pinakamalakas na hangin. So imagine po ang bahay ng ating beloved brethren, isang maliit na kubo, tapos talagang very simple po, nipahat, ganun. Kaya inisip nila talagang for sure, yung lugar na yan ay tinangay na ng hangin o kung mas worse, yung tsunami. Baka inabot sila ng mataas na tubig sa lakas talaga ng bagyo na yan. Alam niyo po yung beloved brethren ng bagyong Odette na yan. Ngayon, that time when they got there, laking gulat nila sa isla na yun, buong isla na yun, nakita nila nakailaw yung bahay ng beloved brethren. At sa lahat ng bahay na nasira sa kapiligiran, ang bahay po kung saan dinadaos ang ating gawain ng Jesus Miracle Crusade, siya lamang ang natirang nakatayo. Hallelujah! Lahat po ng mga beloved brethren sa dakong yan ay buhay sa himala ng mahal na Panginoon. Sabi nila, Brother Jose, sila po'y nakaluhod during that typhoon. Nakaluhod, nakataas sa kanilang kamay. Nananalangin dahil yan ang tinuro ng ating beloved evangelist. Pag nasa gitna ka ng problema na may bagyo sa iyong buhay, itaas mo ang iyong kamay. Manalangin, tumawag sa mahal na Panginoon. Magbigay ka ng tawad and He will answer you. Ang mahal na Panginoon, hindi naging bigay sa tawag ng mga beloved brethren that very moment. Alam nila kamatayan ang kanilang kaharap. Pero alam nila, buhay ang Diyos na kanilang pinangilingkuran. Nakataas ang kanilang kamay, nananalangin sila. Hindi nilipad ang kanilang bahay, maski ang bubong. Sabi nila, at that very moment, nagiliparan ng mga kabahayan sa kanilang paligid. Malakas ang alon, ngunit sila'y payapa na nanalangin sa mahal na Panginoon. And before po dumating yung bagyo na yan, ang ginawa po ng Brother Jose, dahil ang kanilang pinagkakakitaan po ay of course yung mga fishing boats. Ang kanilang bangka ay kanilang inilagay sa ilalim ng sand. Dinig po nila yan sa ilalim o ng lupa para hindi po yan madala ng hangin o ng lakas ng waves. So, dahil nga sa lakas po talaga nawala po yung boat na yan. Nawala po yung kanyang fishing boat. At nananalangin siya, mahal na Panginoon, yun lamang ang aking source of income. Mahal na Panginoon, pag-ingatan niyo po ang aking... But they are more thankful to the Lord for preserving their life. Ngunit a few days later, mga beloved brethren, sa himalang kaparaanan ng mahal na Panginoon, sa Leyte, you have to remember, this is in Cebu po, yung nangyaring ito, sa Kaubian. Ngayon po, ang Leyte is hours away. So one day, may kaibigan po siya na nasa Leyte nakatira. Nakarinig po ito ng, sa libutan po ito, hindi po ito kasama sa ating gawain.
siya po ay nakarinig ng tilaok ng manok. Madaling araw. Sabi niya, wala akong manok. Ano yung tumitilaok? So lumabas siya. Sabi niya, saan nagaling yung manok na yon? Dahil ginising siya eh. So lumabas siya. Pagkita niya, wala namang manok. It was the angel of the Lord who woke him up. Pagkita niya, nagulat siya. Yung fishing boat ng beloved brethren, hinatid ng mga anghel sa harap ng kanyang bahay. Hallelujah! Wala po itong sira, ang beloved brethren. Hallelujah! Ganyan magpala ang mahal ng Panginoon. Ganyan ang pagmamahal ang mahal ng Panginoon sa kanyang mga tunay na anak. Hallelujah! Hallelujah! Sabi niya, paano napunta dito to? Napakalayo ng kaibigan ko. Talagang hinatid po ng mga anghel sa kaibigan pa ng ating beloved brethren. Hallelujah! Sino hindi maglilikod sa mahal ng Panginoon? Nung dumating po ang beloved pastor workers, headed by Auntie Grace Omera, sila Auntie Pasit po, pagdating nila sa island na yan, sila yung napaluhod. Napaiyak sila sa kabutihan ng mahal ng Panginoon. Dahil dyan po sa laot na yan, dyan sa island na yan, nagtaka po sila dahil ito lang po yung nag-iisang may ilaw sa buong Cebu City. Hallelujah! Kasi meron po silang solar na nakalagay sa bubong nila. Alam niyo po ang solar, ipinapatong lang po yan at konting pwede siyang mahangin. E sa lakas po ng bagyo na nakita namin nasira yung mga buildings sa Central Cebu, talaga imposible hindi lilipad yung solar. Pero hindi po lumipad yung mga solar nila sa kanilang bubong. Kaya sila po ang naging source ng mga palamig, mga malalamig na inumin. Sila po ang nagbebenta doon sa island. Nabigyan pa ang beloved workers. Sabi nila, ilang araw na kami hindi nakatikim ng malamig na tubig. Dito lang pala sa island ng Kaubian. Hallelujah! Hallelujah! Kaya magpala ang mahal na Panginoon. Kaya kabuti ang mahal na Panginoon sa kanyang mga anak na totoong naglilikod sa Kanya. Hallelujah! We thank the Lord. Hallelujah! Na tayo nakakilala sa Diyos na buhay. Hallelujah! Thousands of people, millions, they're looking for the truth. Ngunit tayo, ang mga pinagpalang tinawag na mahal na Panginoon, hindi ba tayo karapat-dapat? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank the Lord Jesus, hallelujah, for giving us a true man and woman of God, our dearest and noble pastor, Evangelist Estrada Mera, our dearest mama, nasa piling na mahal na Panginoon. It is our joy po na makita namin na tunay na sinapuso yung kanilang mga turo. Hindi po nabaliwala ang kanilang pagpapagal. Hallelujah, pag-aayuno. Hallelujah. Hallelujah. We thank the Lord. Hallelujah. Pasok din po sila ng tubig. At nandyan na nawala po ang ng Praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos at God bless po sa hallelujah, beloved, the blessed testimony of our beloved, one of the beloved children of our